Amen. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ayan, today is Friday, TGIF. Thank God it's Friday. Thank God I'm forgiven. Thank God I'm free. Thank God it's hindi naman pala Faith Day, di ba? But today is an amazing Friday. This is the first Friday of Lent, kumbaga after Ash Wednesday. At ang pag-uusapan natin ngayon sa ating pagninilayan ay tungkol doon sa pagfa-fasting. Hindi po ba? Bakit ka nga ba nagfa-fasting? Para saan ba ang pagfa-fasting mo? Hindi po ba? Ayan yung gospel natin from Matthew chapter 9 verses 14 to 15. Pero bago po tayo magsimula sa ating pagninilay, ayan mga kalakbay, by the way, ulitin ko lang po ang ginagamit po natin ay New Testament Pinoy version, Catholic edition. Okay po, pero kung if you wanna learn more about the Bible or deep dive, I highly suggest get the RSV, ayan, RSVCE, Revised Standard Version Catholic Edition, o kaya NLT na Catholic Edition. So, are you ready? Handa ka na ba sa ating pagninilay para sa araw na ito? Kalakbay, ready? Ayan, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let's pray our favorite prayer sa feast, Novena to God's Love. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Okay, ang ating pong pagninilayan, ang ating pong mabuting balita ay mula po kay San Mateo, chapter 9, verses 14 to 15, at sinabi dito, lumapit naman kay Jesus ang ilang mga disciples ni John the Baptist at nagtanong, madalas po kaming mag-fasting pati ang mga Pharisees, pero bakit hindi po nag-fasting ang mga disciples nyo? Sumagot siya, ine-expect nyo bang malungkot ang mga guests sa kasalan habang kasama nila ang groom? Siyempre hindi, pero darating yung araw na wala na sa kanila ang groom, saka pa lang sila magfa-fast. Amen. Kung meron po kayong pagninilay patungkol po sa ating pagbasa o mabuting balita para sa araw na ito, i-comment nyo lang din po yung inyong reflection Hayaan nyo pong matuto din po ako ng dahil sa inyo. So balikan natin, bakit ka nga ba nagfa-fast? Hindi po ba yun yung tanong kasi? Bakit po kami nagfa-fast, Lord? Yung mga disciples nyo hindi. But let's boil it down to the question. Bakit ka nga ba nagfa-fast? Kasi yung iba kadalasan, ulitin ko lang ulit ang pagfa-fast po ay hindi pagda-diet. Ang pagfa-fast po is, alam mo yun, parang it's for us to learn about self-discipline and sacrifice. But more important, more than that, ang ating pong pagpa-fast is a way for us so that we may be able, para mas lalo nating mapalalim yung ating relasyon sa Panginoon. Naalala ko po kasi na kailangan nating mag-fast yung time na kung saan ikaw ay nagugutom. 'Di ba? Kung ikaw ay nagugutom, lagay muna natin sa pagkain ulit kasi there are many ways on. Marami namang way para mag-fast 'di ba? Kung ikaw muna ay nagugutom, 'di ba? Yung imbis na alam mo yun, lalabas ka lang, mag-walkout ka lang, mag-walking ka, pwede naman yun, pero isama mo yung presensya ng Panginoon sa'yo. Kumbaga magdasal ka, connect ka, and I believe me or not, this is based on experience. Sa tuwing nagfa-fast ka, mas lalo kang mapapalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi yung intention mo na mas makilala siya, mapalalim yung relasyon mo sa Kanya, nangyayari. Bakit? Kasi nga, sa tuwing ikaw ay kumbaga nakakaranas, sabihin na natin ng pagkagutom nga dahil nagfa-fast ka or nag-abstain, 'di ba? So yun, nire-replace mo yun ng prayer and constant communication with the Lord. Hindi po ba? Yun yung nating palaging tatandaan. At ito pa, kumbaga nagfa-fast ka dahil ayaw mo masyadong magalit, gusto mo maging pasensyoso. 'Di ba? Nagfa-fast ka sa pagiging masungit. So pag nandoon ka sa brink nung pagiging galit ka na, may inis ka na, naubusan ka na ng pasensya, breathe, then pray. Allow the Lord
and communicate with the Lord so that we may be able to get closer into His heart. Yun po ako, naniniwala po ako na yun po yung dahilan talaga ng pagfa-fasting natin, para po mas mapalapit tayo sa puso ng Panginoon, para mas mapalalim natin yung ating relasyon sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, handa ka na bang manalangin? Lord, alam nyo, salamat sa opportunity kasi nagkakaroon kami ng chance para makapag-fast. Pero Lord, sa tuwing kami man po ay magkakaroon ng sablay, alam naman po namin na nandiyan pa rin po yung inyong pagtanggap, pagmamahal, at pagpapatawad. Allow us, O Lord God, that we may strive and continue in this 40 days of fasting. Lord, pangatlong araw pa lang namin. Alam naming challenging. Yung iba sa amin siguro nag-fast, nag-abstain ng kanilang pagsa-social media. Yung iba siguro nag-fast, nag-abstain ng kanilang pagiging mainitin ng ulo. Yung iba nag-abstain sa pagiging judgy. Nagiging challenge, O Lord. But Lord, bigyan niyo po kami ng lakas, ng guidance, ng wisdom mula sa Espiritu Santo para makayanan namin ito. At lahat ng ito, sinasama namin sa panalangin na aming dinadasal bilang isang pamilya. Lord, I receive every blessing, every miracle, every healing that you want to give to me today. And because of this, I will become a rich blessing to others. Lord, I surrender my future to you. I place my entire life into your hands. I also surrender my family and friends into your care, knowing that you love them more than I can ever love them. I know and I believe that all of these dreams that you planted in my heart will come true. In your time for your glory and honor and praise, I pray all this with a trusting heart. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panahon na naman po na aming pansamantalang pamamaalam sa inyo. Maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo sa Lunes para po sa ating paglalakbay. Ako po ulit ang inyong kalakbay na si Kuya RJ, ang inyong kalakbay sa pagninilay. Sama-sama po tayo ulit sa Lunes po, magkita-kita po tayo. Okay? Sama niyo po ako sa inyong panalangin na sana po ito pong ating ginagawa ay magawa ko po ng tuloy-tuloy. God bless po. Maraming salamat. Bye!